So before natin baklasin to, kailangan makuha din natin yung span. Saan ba yung span? Ito yung span. Itong coil na to nandito, so yung kabila dito, yan yung span. Kailangan mabilang natin yan. So itong inner coil is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So itong outer coil is 8. So importante din yan na makuha natin yung span. So explain ko lang yung regarding sa span doon sa motor. So doon sa motor, yung span, kita natin na number 6. So ang gagawin lang natin is pwede tayong mag-drawing ng ito mga line na to is assuming na ito yung stator. Ito yung stator. So doon sa coil is 6 yung inner coil na span. So ito yung span. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. So yung outer coil, automatic yung 8 kasi plus 2. So 8 yung outer coil. So ngayon, since na yung winding is left to right, yung arrow niya is kapag ganon, from left to right. Yan. So dito tayo mag beginning ng winding. So dito yung magiging ending. So pagkuha natin ng numbering, doon tayo palagi sa terminal number 1. So yung terminal number 1 is nasa number 2. Yung sa ending, so yung magiging yung beginning niya, yun ang ating number 1. And then yung susunod na coil dito, yun na yung number 3, 4. So palaging ang beginning is odd number, and then yung ending is even number, hanggang sa malagyan na natin ng numbering yung kabuuan ng coil. Kung ito 9 na coil, so hanggang 1 to 18. So makikita na natin sino yung magkakasama na coil, yung mga connection niya, yung mga numbering niya. Makukuha na natin yung numbering kung paano na ako ng video. So ganun ang isa pang step sa pag-rewind ng motor. Kasi kung anong design ng original na motor, kung anong design ng winding ng motor, yun din yung susundin natin na design